matematika. Magandang araw mga bata! Para ang araw, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa basic shapes. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay kung paano ito iguhit. Gusto niyo bang malaman o matutunan kung paano ito iguhit? Mahusay, ang lahat ay gustong matutunan ito. Ngunit bago ang lahat, ano-ano nga po ba ang ating mga basic shapes na meron? Una, triangle, square, rectangle, at circle. Mahusay. Ngayon naman, aaralin natin kung paano natin i-drawing or kung paano natin iguguhit ang mga ito sa pamamagitan ng pagkanta. Sino ang gustong kumanta? Okay, ang lahat ay gustong kumanta. Ganito lamang ang ating gagawin. Ang una ay kakantahin ni teacher at sa pangalawang ulit ay sasabayan niyo si teacher. Maliwanag ba iyon? Okay, kung gayon, ay sisimulan na natin ang ating aralin. Una, meron tayong triangle. A triangle has three sides. A triangle has three sides. Up and down and mountain back. A triangle has three sides. Sasabayan niyo si teacher. Ready, sing. A triangle has three sides. A triangle has three sides. Up and down and mountain back. A triangle has three sides. Base po sa ating kinanta, ilang sides meron ang triangle? Mahusay, meron siyang 3 sides. At kung iguhit natin ito sa hangin, ay katulad ng bundok. Iguhit natin sabay-sabay sa hangin, pataas, pababa, at pabalik. Mahusay. Ngayon naman, ay meron tayong circle. A circle like a ball. A circle like a ball. Round and round and never stop. A circle like a ball. So, sasabayan niyo na ngayon si teacher. Ready, sing. A circle like a ball. A circle like a ball. Round and never stop. A circle like a ball. Base po sa ating kinanta, ano po daw ang circle katulad ng? Yes, katulad po ng bola. Ngayon naman, iguguhit natin sa hangin. Pabilog. Mahusay. Ngayon naman, ay meron tayong rectangle. A rectangle has 4 sides. A rectangle has 4 sides. 2 are short and 2 are long. A rectangle has 4 sides. Sabi ko sa kanta, ilang sides meron ang rectangle? Mahusay. Ito po ay meron din pong 4 na sides. May 2 maikli at may 2 mahaba. Maaari ba nating iguhit dito sa hangin? Sundan lamang ninyo si teacher. Sabay-sabay. Mahaba, maikli, mahaba, maikli. Ngayon naman, meron tayong square. A square is like a box. A square is like a box. It has 4 sides and they are same. A square is like a box. So, sasabayin niyo si teacher. Ready, sing. A square is like a box. A square is like a box. It has 4 sides and they are same. A square is like a box. Ready, sing. A square
is like a box. A square is like a box. It has four sides and they are same. A square is like a box. Base po sa ating pinanta, katulad po ng square ang mahusay. Ang square ay katulad po ng box na may apat na sides. At ang apat na sides na ito ay may pari-parihong sukat. Napapansin nyo ba ang square at rectangle ay may pagkakapareho? Opo, ang square at rectangle ay meron pong pagkakapareho at may pagkakaiba rin. Ano nga po ba ang pinagkapareho ng dalawang ito? Ang rectangle ay may dalawang sides na mahaba at may dalawang sides na maikli. Ngunit, binubuo ito ng apat na sides. At sa square naman, ay meron ding apat na sides. Ngunit, ang pinagkaiba nila, ang square ay pari-pareho ang sukat at ang rectangle naman ay hindi magkapareho ang sukat ng bawat sides nila. Naiintindihan ba mga bata? Wala na ba kayong katanungan? Kung wala na po tayong katanungan, ay magbibigay si teacher ng isang aktibidad na inyong gagawin. Ang activity na ito ay huhulaan nyo lamang kung sino yung tinutukoy ni teacher. Maliwanag ba iyon? Una, ako ay may tatlong sides na kung drawingin ako ay katulad ako ng bundok. Ano kaya ako? Mahusay, ako ay triangle. Pangalawa naman, ako ay may apat na sides at kung i-drawing ako ay katulad ako ng box. Sino kaya ako? Mahusay, ako ay si square. Sa pangatlo naman, ako ay walang sides at kung i-drawing ako ay katulad ng bola. Sino kaya ako? Mahusay, ako si circle. At para naman sa ating pinakalas na number, ako ay may apat na sides na may dalawang maikli at may dalawang mahaba. Sino kaya ako? Mahusay, ako si rectangle. Kung ganon, ay nauunawaan na nga ninyo kung ano ang ating tinalakay ngayong araw. At ngayon, bigyan nyo ng wow clap ang inyong sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! At ngayon, alam na natin kung paano i-drawing ang mga basic shapes natin, ay magbibigay si teacher ng isang takdang aralin na inyong sasagutan sa inyong tahanan. Babasahin ni teacher ang panuto at makikinig ng mabuti. Maliwanag ba iyon? Sa isang buong papel ay magbigay ng 5 perasong bagay na makikita ninyo sa inyong tahanan na may kinalaman sa ating pinag-aralan ngayong araw. Kung wala ng katanungan, ay dyan lamang nagtatapos ang ating pag-aaralan ngayong umaga.